Dear Pinoy Trending Story. Tawagin niyo na lang akong Rico. 47 taong gulang. May asawa at isang anak na 23 taong gulang. Si Alfred. Kung titingnan niyo ang buhay ko, sasabihin niyong perfect na. Good provider ako. Tapat. May stable na trabaho. May magandang bahay. At may pamilyang mahal ako. Mahal ko rin sila, lalo na ang asawa ko, si Nancy. Pero aaminin ko, dumating ako sa point na parang flat na lahat. Araw-araw, gigising, trabaho, uwi, tulog, paulit-ulit. Laging sinasabi ng mga kaibigan ko, isa akong late bloomer. Nung kabataan kasi nila, puro sila kalokohan at adventure. Ako, seryoso. Seryoso sa pag-aaral. Seryoso sa trabaho. Seryoso sa pamilya. Walang wild days. Akala ko, masaya na ako doon. Akala ko, sapat na yon. Kaya siguro nung tumuntong ako ng 40, parang may hinahanap ako na hindi ko maintindihan. Hanggang sa pumasok sa eksena si Carlo. Si Carlo ay 25 taong gulang. Bata, masigla, at katrabaho ng anak kong si Alfred. Minsan, nagkayaya ng barkada ni Alfred sa bahay. Inuman, konting videoke. Doon ko unang nakilala si Carlo. Magalang siya. Sir Rico, ang bata niyo pa palang tingnan. Sir, ang ganda pala ng boses niyo. Tito, ang galing pala ng sense of humor niyo. Mga simpleng papuri. Pero sa akin, na matagal ng tatay o boss lang ang tawag. Tumatama. Malakas ang tama. Nagsimula sa mga text. Tito Rico, good morning po. Na naging, Rico, kamusta ka? Niyaya niya akong magkape. Tito, patulong naman sa side hustle ko. Siyempre, ako naman. Si Tanga, kilig na kilig. Eto na. Ito na yung adventure na hindi ko naranasan nung kabataan ko. Sa edad na 47, doon ko lang naramdaman yung kilig na parang high school. At doon ko rin na-realize na yung late blooming ko pala ay hindi sa babae, kundi sa lalaki. Nag-check-in kami, paulit-ulit. Ang galing niyang magdala. Pinaramdam niya sa akin na lalaki pa rin ako, na hot pa rin ako. I felt alive. I felt young. Bawat text niya, high na high ako. Bawat pagkikita, parang ninakaw na sandali. Ang galing kong magtago. Ang galing kong magsinungaling kay Nancy. Ang kapal ng mukha kong humarap sa anak ko, si Alfred, na walang kaalam-alam na ang workmate niya ay katrabaho ko na rin sa kama. Admin, aaminin ko, ang sarap pala. Ang sarap ng bawal. Ang sarap ng adventure. Maraming lalaking katulad ko, sigurado ako. Yung mga lalaking nasa loob ng closet ng matagal, na akala nila hanggang doon na lang ang buhay nila. Hanggang sa may dumating na isang Carlo. Natapos din yung sa amin ni Carlo. Nag-resign siya at nagtrabaho sa ibang bansa. Akala ko, yun na yun. Tapos na ang maikli kong wild days. Akala ko, pag alis niya, balik na ako sa dati. Sa pagiging si Rico na asawa ni Nancy at ama ni Alfred. Pero doon ako nagkamali, admin. Parang may nabuksang pinto sa loob ko na hindi ko na kayang isara. Yung karanasan ko kay Carlo, hindi yun naging katapusan. Naging simula pa lang pala. Yung apoy na sinindihan niya, hindi namatay. Yung late bloomer na si Rico, para siyang halaman na ngayon pa lang natikman ang sikat ng araw. At nung natikman niya, hinahanap-hanap na niya yung kilig, yung takas, yung wild trip na ninakaw sa akin ng kabataan. Yung kuryosidad, yung gutom sa karanasan, lalo pang lumakas. At dito na nagsimula ang mga sikreto ko. Gumawa ako ng secret social media account. Nag-download ako ng mga dating app na for curious daw,
Nung una, chat lang, tingin-tingin lang. Pero yung kuryosidad, naging pangangailangan. Nagsimula akong pumunta sa mga bar, hindi para uminom, pero para maghanap. Maghanap ng makakakonect, kahit para sa isang gabi lang. Naging dalawa ang buhay ko. Sa umaga, ako si Rico, ang tapat na asawa ni Nancy, ang responsabling ama ni Alfred. Pero pag may overtime ako, pag may biglaang meeting, ang totoo, ako si Rick, 47, discreet, looking for fun. Ang galing ko na magtago. Ang galing ko ng magsinungaling. Bawat text na kailangan kong i-delete. Bawat tawag na kailangan kong i-reject. Pagkasama si Nancy, parang lalong nagpapatindi ng excitement. Para akong high. Para akong addict na naghahanap ng susunod na tama. Marami na akong nakilala. Mga kasing edad ko na late bloomer din. Mga mas bata na curious lang one time. No strings attached. Uuwi ako sa bahay bago mag-umaga. Yayakapin ang asawa ko na walang kamalay-malay. Mahal ko ang asawa ko. Araw-araw, kinakain ako ng konsensya. Pero sa totoo lang, mahal ko rin tong bago kong pagkatao. Mahal ko yung adventure. Mahal ko yung pakiramdam na buhay ako. Ang tanong ko, admin, hanggang kailan to? Hanggang kailan ko to gagawin? Hanggang kailan ko maitatago ang sikreto ko? Hanggang kailan ko lolokohin ang asawa ko? Na ang tanging kasalanan lang ay minahal ako ng tapat. At ang pinakamasakit na tanong, gusto ko pa bang tumigil? Alam ko, maraming lalaking katulad ko. Maraming Rico dyan. Nakakulong sa perpektong buhay, pero gabi-gabi, palihim na naghahanap ng pinto para makawala. Lubos na nalilito, pero nananabik sa mga susunod na karanasan, Rico.